Isang laban ang nagaganap sa isang kastilyo habang si Arnold ay casual na naglalakad sa harap ng kanyang mga napabagsak na kaaway na nagkalat sa kanyang daan. Tinitingnan niya sandali habang ang kanyang mga tao ay bumabanat sa kalaban. Nagpapatuloy siya, walang awa, sa pagputol ng mga taong nagtatangkang atakihin siya. Ang ulan ay naghuhugas ng dumi sa kanyang tibak bago siya pumasok sa kastilyo. Sa lahat ng ito, si Rhea ay kasama sa huling hanay ng mga gwardyang nagtatanggol sa escape route ng Crown Prince. Nagtataka sila kung nakatakas na ang monarka, ngunit ipinaliwanag ng isa na ang mga prinsipe ay masyadong bata para magtagumpay na makatakas. Handa ang lahat sa unit na ipagtanggol ang lugar hanggang sa magtunog ang signal bell, ang kanilang paninindigan ay nasusubok nang dumating si Arnold sa kanilang lokasyon. Ipinapakita ni Rhea na si Arnold ang emperador ng Galine at siya ang nagdulot ng digmaan. Ang unit ay bumubunot sa kanya ng sabay-sabay. Ang emperador ay mabilis na umiwas sa unang manlalaban at sinundan ng matalim na saksak. Ang sumunod ay nakatagpo ng parehong kapalaran. Si Rhea at ang natitirang kasamahan niya ay nagtutulungan kay Arnold gaya ng sa WWE, ngunit madali niyang itinataboy ang kanilang mga atake at sinisira ang kanyang tibak sa proseso. Sumubok si Arnold na manggatong sa mata, ngunit tumalon sa harap ang kasamahan ni Rhea at tinanggap ang atake. Ito ay nagbukas ng pagkakataon para sa kanya, kaya't sumugod siya sa leeg ng emperador gamit ang kanyang tibak, ngunit ang lalaki ay masyadong magaling at mabilis. Umiiwas ito ngunit nagkaroon ng sugat sa kanyang pisngi. Mas malala ang naging resulta kay Rhea nang siya'y mapagbuksan ng Royal Blade. Sumabog ang signal bell habang tinatanggap niya na nabuhay niya ang kanyang buhay sa pinakamabuti. Ginagawa niya ang pangako sa kanyang sarili na sa susunod, magiging magkaiba ang mga bagay. Ang mga gulong ng oras ay bumabalik, at si Rhea ay natagpuang nakatayo sa harap ng Crown Prince Dietrich, na pampublikong ini-annul ang kanilang engagement at inilarawan siya bilang isang mapanlinlang na babae. Habang iniisip niya kung paano siya nawalan ng buhay dati, nagugulat ang lahat sa anunsyo ng prinsipe. May kalmadong ini-inform si Rhea sa kanya na siya'y nauunawaan, at nagugulat si Dietrich sa kanyang pag-uugali. Ini-ekskusahan niya ang kanyang sarili, ngunit gusto ng prinsipe na maghintay siya upang maitala ang kanyang mga kasalanan. Ini-ignore ni Rhea ang kanyang pagkikwento habang nilalakaran ang kanyang mga pahayag tungkol kung paano siya bumalik sa sandaling ito. Naalala ng babae ang kanyang unang buhay, sobra ang gulat sa anunsyo ng annulment, kaya't in-demand niyang malaman ang dahilan. Pagkatapos makinig sa listahan ng kanyang mga kasalanan, bumalik si Rhea sa kanyang tahanan, ngunit itinaboy siya ng kanyang ama dahil sila'y isang ducal house na may panunumpa ng katapatan sa korona. Naglakbay siyang disgrasyada at walang ibang dala kundi ang damit sa kanyang likuran. Natagpuan ni Rhea ang kanyang sarili sa labas kung saan nilapitan siya ni Chief Tully, leader ng Arya Trading Company, isang grupo ng naglalakbay na mga ngalakal. Nakita ni Chief Tully na dumadaan siya sa isang masalimuot na yugto ng buhay at inalok siyang isakay papunta sa susunod na bansa. Niloko ng ibang miyembro ng grupo ang kanilang leader dahil sa pagiging mahina nitong tao pagdating sa kagandahan tulad ni Rhea. Hinala ni Tully na maaaring galing siya sa royal family o sa isang ducal house batay sa kanyang suot. Na-interrupt ni Rhea at inalok ang kanyang singsing sa kanya. Nagulat ang lahat sa kanyang handang ipagbili. Sumama siya sa kanila, at habang naglalakbay, ipinaliwanag ni Tully na binibili nila ang mga kalakal na nagpapakilig sa kanila at ibinibenta sa mga taong nagiging masigla kapag nakikita ang kanilang kalakal. Kapag ang mga mamimili at nagtitinda ay nagmamahalan sa mga kalakal, ito ang nagtataglay ng tunay na kita sa kalakalan. Binigyan niya ng kaalaman si Rhea na ang kanyang buhay ay isang puting talampakan ngayon at hinihikayat siyang samantalahin ang pagkakataong ito upang magsimula bilang isang mangangalakal. Ramdam ang kalayaang ibinigay sa kanya, natuto si Rhea kung paano magnegosyo sa ilalim ng pagtuturo ni Chief Tully. Pagkatapos ay naglakbay siya mag-isa bilang isang mangangalakal at bumisita sa bawat bansa habang nagtataksil. Nang may isang bansa na lamang sa kanyang listahan, nadamay siya sa isang digmaan at nawalan ng buhay. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, nagulat siyang natagpuan ang kanyang sarili sa araw ng kanyang annulment. Kinurot niya ang kanyang sarili upang tiyakin na hindi ito panaginip at napagtanto na binibigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Kaya't nagmadali si Rhea patungo sa kanyang pamilyang tahanan bago siya matanggalan ng karapatan sa mansyon. Nagtipon si Rhea ng mas marami pang kanyang mga personal na gamit na iniisip na magagamit niya ito upang makakuha ng mas maraming pondo para mapabilis ang paglago ng kanyang negosyo. Sa pagkakataong ito, nagtungo ang babae sa parehong lugar kung saan siya unang nagtagpo kay Chief Tully at lahat ng miyembro ng trading company. Gayunpaman, nang dumating siya, ang kariton ng kumpanya ay nakaraan na.
Na-miss niya ang kanilang pagdaan dahil pinauwi niya ang sarili upang kunin ang kanyang mga gamit. Dumating sa kanya ang ideya na maging isang herbalista nang makakita siya ng isang aklat ng herbal medicine na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Sa kanyang pangalawang buhay, ibinenta niya ang kanyang ari-arian at ginamit ang kinita upang tumawid sa dagat kung saan siya nagpasyang mag-aral ng medisina. Nakapagamit siya ng kanyang karanasan mula sa kanyang unang buhay. Kapag naging kwalipikado na, naglakbay siya patungo sa isang kaharian sa Hilaga kung saan iniligtas niya ang isang may sakit na prinsipe. Ang kanyang buhay bilang isang herbalista ay nakakatupad, ngunit katulad ng kanyang unang buhay, nadamay siya sa isang digmaan at nawalan ng buhay. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa kanyang simula, at sa pagkakataong ito, alam na niya kung ano ang darating. Sa kanyang ikatlong buhay, itinoon niya ang kanyang mga mata sa isang bagay na iba. Nagsanay siya sa isang sangay ng pag-aaral na natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay. Sumama si Re sa henyo na iskolar na si Michelle Evan, na eksperto sa nasabing paksa. Pagkatapos mag-aral mula sa kanya at mag-conduct ng sariling pananaliksik, nakaranas siya ng parehong kapalaran mula ika-4 hanggang ika-6 na buhay. Nagtrabaho siya bilang kasambahay sa bahay ng isang duke, at sa huli, nag-disguise siya bilang isang lalaki upang makipaglaban bilang isang kabalyero. Sa bawat buhay, natagpuan niya ang isang damdamin ng kasiyahan at lubos na ikinatuwa ang mga ito. Gayunpaman, sa bawat bagong buhay niya, kapag umabot siya ng ika-5 taon, laging nagtatagumpay siyang kamtin ang kanyang kamatayan. Sa kasalukuyan, natagpuan niya ang kanyang sarili na binubuhay ang kanyang buhay para sa ika-7 pagkakataon, at nais niyang gastuhan ito ng tahimik. Higit sa lahat, ipinapangako niyang mabuhay ng mahaba ngayong pagkakataon. Napagtanto niya na sa bawat buhay, laging sa pangunahing pasukan siya lumabas. Naisip ni Ren na subukan ang mas mabilis na paraan, at habang lumalabas siya ng isang kanto, nasundan niya si Arnold. Humingi siya ng paumanhin, ngunit unti-unting huminto nang mapagtanto kung sino ang nasa harap niya. Naalala ni Re ang mapanganib na pagtatagpo nila ni Arnold sa kanyang nakaraang buhay. Sumigaw siya, kaya't naghanda ito ng kanyang tibak. Tinawag siya ni Re bilang Emperador Arnold. Nagulat ang lalaki na alam niya kung sino ito dahil ito ang kanyang unang pagbisita sa kaharian na ito. Nagbigay siya ng komposisyon at opisyal na nagpakilala. Inipormahan niya si Arnold na ang kanyang reputasyon ay nauna ng umusbong. Tinaliman niya ito upang ipaliwanag kung bakit niya ito kilala. Itinuro ni Arnold na tinawag siyang emperador at ipinaalam sa kanya na siya'y wala pang iba kundi isang crown prince ng Gin dahil buhay pa ang kanyang ama. Nagsusorry siya at itinuturing ang kanyang pagkakamali sa kanyang nadismaya na kalagayan. Ini-ekskusahan ni Re ang kanyang sarili, ipinaliwanag na ang kanyang engagement ay kasalukuyang ini-annul, at siya'y nagmamadali na umalis sa lugar. Medyo nagulat si Arnold nang malaman na may broken engagement siya. Patuloy na nanonood si Crown Prince ng Gin habang tinatanggal niya ang kanyang takong. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang nakita habang ito'y lumilipad pababa sa balkonahe. Si Re ay maayos na nahulog at binasag ang takong ng kanyang sapatos upang magkaroon ng mas mabilisang galaw. Iniobserba siya ni Arnold habang umaalis at nagbigay ng malaalam ng ngiti. Napansin ni Oliver, ang alipin ni Arnold, ang pagbabago sa mood ng kanyang amo at itinanong kung may nangyari. Maikli na ipinaalam ni Arnold sa kanya na ihanda ang kanyang kabayo at naglakad palayo. Sa oras na iyon, si Re ay nagtuloy sa kanyang tahanan ngunit nagrereklamo sa kakulangan ng tibay ng kanyang kasalukuyang katawan. Napansin ng babae na kailangan niyang magsanay muli upang maiangat ang kondisyon ng katawan na katulad noong kanyang ika-6 na buhay. Napuna niya ang isang karamihan ng tao sa labas ng kanyang pamilyang tahanan, at habang lumalapit, naalarma si Dietrich sa kanyang pagdating. Inuutos ng lalaki ang mga tao na umiwas sa daan upang kanyang makaharap si Re. Iniisip niya na ang pagiging late nito ay nagpapakita na hindi niya gustong marinig ang kanyang mga salitang pagsasala dahil sa pagmamahal nito sa kanya. Ipinaalam niya sa kanya na isa itong tungkulin bilang magiging hari ng lupa na ipatupad ang katarungan laban sa isang masamang babae tulad niya. Labis na naapektuhan si Re na hindi niya naabutan ng balita bago kumalat ito. Binulong niya na ito ang pinakamasamang oras sa kahit anong bahagi ng kanyang mga buhay. Ang babae ay nais pang dumating ng mas huli dahil maaari niyang napag-iiwasan ang muling pagkakita sa mukha ng prinsipe. Naririnig ni Dietrich ang kanyang mga bulong at nagtataka kung ano ang pinag-uusapan niya sa sarili. Iniisip ng prinsipe na ang pag-anianal ng kanilang engagement ay nagdulot sa kanya ng napakalaking panghihinayang na naglalakad siyang malungkot. Ito raw ang nagpapaliwanag kung bakit madumi ang kanyang damit at may sugat sa kanyang katawan. Tinanong siya ni Re kung tanga ba siya.
Ipinabatid niya na hindi dahil sa lungkot kaya madumi ang isang damit, at higit sa lahat, ipinaliwanag niya na hindi siya malungkot na nakabasag ang kanilang engagement. Nagulat ang mga magulang ni Re habang nagtatawanan ang mga gwardya. Si Lady Marie ay lumabas tulad ng isang maliit na daga upang sampin si Raish sa kanyang kabastusan at ipinagmamakaawa na huwag nang idagdag pa ang pinsala niya sa prinsipe. Ipinakikita ni Dietrich na narinig niya na si Re ay nambubuli kay kanyang minamahal na si Marie. Hindi niya iniisip na ang isang taong ganoon kasama ay nararapat na maging reyna. Iniulit ni Re na tinanggap na niya ang kanyang utos at ipinapangako na hindi na siya magpapakita kailanman sa harap ng kanilang dalawa. Inamin niya na nung mas bata pa siya, akala niya na ang kanyang posisyon bilang fiancé ng Crown Prince ang lahat sa kanya. Natanto niya na siya'y nagkamali at kayang-kaya niyang hanapin ang kanyang halaga ng kanyang sarili. Labis na gulat si Prinsipe sa mga salitang ito ng isang independenteng babae. Si Re ay pumapasok sa boss bay mode na nagsasabing hindi niya kinakailangan ang kanyang presensya sa kanyang buhay. Labis na nagulat ang prinsipe sa naririnig niya kaya't siya'y natamba at ang mga tao'y nagmumura habang si Marie ay nagkomento sa kasamaan ni Re. Iniiwasan ng babae na magtaglay ng galit kay Marie hinggil sa mga kasinungalingan na itinatanim laban sa kanya. Alam ni Raish na nais ni Marie na magpakasal sa Crown Prince para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Nagtataka si Marie kung paano niya alam ang ganoong sensitibong impormasyon. Tanging inaalaala ni Re kay Marie na walang silbi kung ang kanyang hinaharap ay hindi nais niya para sa kanyang sarili. Ini-advise niya si Marie na mamuhay ng buhay kung saan masaya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Ang mga salitang ito ay tumagos kay Marie, kaya't nagpaalam si Re habang umaalis. Iniutos ng prinsipe ang kanyang mga tao na hulihin ang kanyang ex, at habang lumalapit ang gwardya, nararamdaman niya ang isa pang presensya. Kaya't kinuha niya ang tibak ng gwardya at binlok ang atake ni Arnold. Ang Crown Prince ng Galine ay kinumpirma ang kanyang mga hinala na si Re ay isang magaling na espada. Gusto niyang malaman kung saan natutunan ni Re ang kanyang kasanayan sa tibak. Sinabi na lang niya kay Arnold na ito'y isang lihim at hindi niya nararamdaman na karapat-dapat ang kanyang kasanayan para sa kanyang papuri. Tinukoy ng babae na hinayaan siya ni Arnold sa kanyang atake. Hiniling ni Dietrich sa di kilalang tao na lumayo kay Re, ngunit inuutos niya sa lahat na manatili sa kanilang kinatatayuan. Sinabi niya sa kanila na hindi dapat sila gumalaw ng agresibo laban sa Crown Prince ng Galine. Nagugulat ang lahat nang malaman ang kanyang pagkakakilanlan dahil siya'y kilala bilang ang beast na nagwawakas ng isang tropa ng mga kabalyero sa kanyang sariling kamay. Nais malaman ni Re kung bakit narito si Arnold dahil alam niyang hindi ito kumukuha ng tibak para sa pampalipas oras lang. Hindi siya makapaniwala na siya'y nakatayo sa harap ng lalaking nagtapos sa kanyang ika-6 na buhay. Inilahad niya na isang araw ay magdudulot ito ng isang digmaan na kakalat sa buong mundo. Bumaba si Arnold sa isang tuhod, at tulad ng liwanag ng buwan na tumatama sa kanyang asul na mga mata, inalok niya si Re ng kasal. Ang kwento ay nagpapatuloy ng mabigla ang lahat sa pagpopropose ni Arnold ng ganon-ganon lang. Iniiwasan ni Ree ang pagkapit sa kanya habang maayos na tinatanggihan ang kanyang alok na magpakasal. Siya ay nagugulat nang makita siyang nagtatawanan lang niya bilang sagot. Hindi makapaniwala si Dietrich na ang Crown Prince ng Galine ay nagpropose sa babae na kanyang tinanggihan lamang. Sabi nga, ang basura ng isang tao ay kayamanan ng iba. Si Ree ay hindi pa rin makapaniwala na ang lalaking nagtapos sa kanyang nakaraang buhay ay nais siyang maging asawa. Ang kanilang sandali ay na-interrupt nang dumating ang royal carriage. Lumabas ang hari na may matinding mukha. Nagmadali si Dietrich patungo sa kanyang ama, nagtataka kung bakit siya naroroon. Ngunit bago niya may salaysay ang kanyang pangungusap, hinawakan siya ng hari at ipinabagsak ang kanyang mukha sa lupa habang nakaluhod. Kinikilala ng hari na ang kanyang mangmang na anak ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na kawalan ng galang kay Arnold. Humingi rin siya ng paumanhin kay Ree para sa isyu ng nabasag na engagement. Alam niyang narinig niya ang intensyon ni Arnold ngunit hinihiling sa kanya na bumalik sa kanyang anak. Inaasahan ni Arnold na ang mababang bagay na ito ay hindi magdudulot ng tensyon sa pagitan ng kanilang dalawang bansa. Ang tanging hinihiling lamang niya ay bigyan siya ng oras upang raise up some more. Nanalangin ang hari kay Ree na makipag-usap sa prinsipe sa pamamagitan ng mataas na antas na diplomasya. Umupo si Arnold kasama si Ree para kausapin ito at payagan siyang tanungin kung ano ang kanyang iniintriga. Sinabi ng lalaki nang may kumpiyansa na wala siyang plano at tuwang-tuwa na inamin na siya'y buong pusong na in love sa kanya. Ang prinsipe ay nagbibigay daan sa isang tapat na kilos na lalaki. Marami siyang race tactics sa kanyang repertoire. Binabanggit niya na wala na siyang suporta ngayon na nabasag na ang engagement.
Iniisip ni Ri sa kanyang sarili na sa kanyang unang buhay, ito'y kanyang sinalubong. Ngunit matapos mabuhay ang 6 na magkaibang beses, alam niyang maraming walang hanggang pagkakataon ang naghihintay sa kanya. Gayunpaman, kinikilala niya sa kanyang sarili na nakaupo siya sa harap ng hinaharap na Savage Emperor at Invader. Inilalantad ng babae na sa lahat ng buhay na kanyang naranasan, si Arnold ang nag-udyok ng isang digmaan. Nagtataka siya kung bakit niya gagawin ang gayong bagay at nagsusumikap na malaman ang dahilan kung mananatili siya sa kanyang tabi. Kinumpirma ng prinsipe na ang biglaang pagkakagusto sa kanya ang naging dahilan kaya siya nag-propose ng kasal. Tiniyak niya ito ngunit gusto niyang malaman kung pumapayag siya sa ilang kanyang maprinsipyong mga hiling. Sumumpa si Arnold na gagawin ang lahat ng kanyang ninanais kung ito ay nasa kanyang kapangyarihan. Ang inner S ni Arnold ay nagpapakita muli dahil umaalis siya na kasama si Ri sa kanyang karwahe, ibig sabihin ay pumayag siya. Binibigyan niya ng bombastic na tingin si Ri habang naglalakbay sila papuntang Galine. Nagpapahinga sila sa daan na nagbibigay daan kay Ri na mangolekta ng mga halamang gamot. Maaga siyang natutulog habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, subalit ginagamit niya ang tibak ng prinsipe bilang unan. Bigla siyang nagising at hinugot ang tibak, itinanong kay Arnold kung ano ang intensyon niya sa kanyang iniunat na kamay. Sa kanyang perspektiba, tila siya'y nahuli na nagtatangkang makadikit. Inialala niya sa kanya ang pangako niyang hindi hahawak ng kahit isang daliri sa kanya. Sinabi sa kanya ni Arnold na simpleng iniwasan lang niya ang ibinalik niya sa kanya. Nang malaman ni Ri na ito pala ang tibak na pumatay sa kanya sa kanyang nakaraang buhay, siya'y sobrang nababahala. Ngunit mas namamangha si Arnold sa kakayahan niyang maramdaman siya kahit hindi niya hinahawakan. Binanggit niya na tiyak na siya'y nag-ensayo ng marami para marating ang ganitong antas. Sinumpaan na lamang ni Ri na ganoon nga. Nagsabi siya sa huli na inimbita na niya ang Arya Trading Company para sa isang pagpupulong. Iniulat ng prinsipe na may usap-usapan tungkol sa kanilang dalawa kamakailan. Nagtataka siya kung madalas bang makipagnegosyo si Ri sa kanila. Sinabi ng babae na narinig lamang niya na sila ay nagkakaroon ng napakagandang kalidad na kalakal. Gayunpaman, sa kanyang isipan, nais niyang makipag-ugnayan agad sa kanyang mga kaibigan sa kanyang nakaraang buhay. Kinikilala niya ang pinsala ng nakamamatay na ganda ni Arnold habang ini-o-observe siya. Ang sandali ay nasira nang may tawag na itigil ang karwahe dahil sa isang pag-atake ng kaaway. Tumingin si Ri sa labas upang makita ang mga gwardya na nangunguna sa pagtatanggol laban sa mga manghuhuli. Lumabas ng karwahe si Arnold at sinabihan siya na manatili at sumunod. Medyo naguguluhan si Ri kung bakit pupunta ang prinsipe at lalaban mismo kahit na ang kanyang mga kawal ay nandoon. Iniignora ng babae ang kanyang utos at binuksan ang pinto gamit ang lockpick, at pagdating niya, tapos na ang lahat ng kaganapan. Matayog na nakatayo si Arnold habang ang lahat ng mga manghuhuli ay nakahiga sa sahig na may mga sugat-sugat. Ipinaabot niya ang kanyang pagkadismaya na inatasan silang pitiful na mag-atake matapos niyang harapin sila ng mag-isa. Sinabi niya sa kanila na hindi naalis ang kanyang inip bago inutusan ang kanyang mga tauhan na arestuhin ang mga kriminal. Ang natirang mga kawal ay inatas ang alagaan ang mga sugatan. Nabigla si Ri nang makita niyang hindi tinanggal ni Arnold ang kanilang mga umatake. Nakarinig ang babae ng reklamo ng isa sa mga sugatang kawal na nararamdaman ang pamamanhid ng kanyang katawan. Napansin niya ang isang nilalang isang tibak malapit sa kanya at kinuha ito para inspeksyonin. Habang ginagawa niya ito, ipinapayo ni Arnold sa kanila na sipsipin ang lason. Sa amoy pa lamang ng substansya, natutukoy na niya ang lason at bumubuo ng antidote. Nang sabihan niya si Arnold at si Oliver na kayang-kaya niyang gumawa ng antidote, nagulat silang dalawa. Nagkuha siya ng mga halaman at isinasaayos ito habang pinapanood ng ibang mga kawal ng may interes. Dinala niya ito sa mga naapektuhan, ngunit may itsura silang nag-aalala. Napagtanto ng babae na hindi siya pinagkakatiwalaan ng mga ito, kaya't kinuha niya ang lason na tibak at tinaga ang sarili bago ito ipahid sa kanyang sugat upang patunayan na gagana ito tulad ng inaasahan. Binibigyan niya ang mga kawal ng opsyon na kunin ang antidote o tiisin ang mga side effect ng lason sa mga darating na araw. Nagpa siya ang mga ito na tanggapin ang kanyang paggamot. Nagtataka si Oliver kung ano ang papel ng mga gwardya kung mag-isa lang ang prinsipe sa pagharap sa mga hadlang sa daan. Ipinaliwanag ni Arnold na ito ay nagreresulta sa mas kaunting mga nasaktan na sa kalaunan ay nagpoprotekta sa kanilang pambansang interes. Sumama ang prinsipe kay Ri habang kinukunan ito ng mga bulaklak at nais malaman kung paano siya nakalabas mula sa nakakandadong karwahe. Buong tapang na sinabi ng babae na ito'y isang lihim, ngunit ibinunyag na sa kanyang nakaraang buhay bilang isang katulong,
Natutunan niyang buksan ang mga kandado dahil madalas itong naglalagi sa kanyang kwarto ang kanyang amo. Tinitigan siya ni Arnold dahil sa kanyang tingin ay hindi niya maunawaan at naghihintay ng may kakaibang pagkasabik kung paano siya magiging kakaiba sa kanyang palagay. Pakiramdam niya ay tila iniisip siya nito bilang isang uri ng kakaibang hayop. Ang prinsipe ay gumamit ng pagkakataong ito upang ipaliwanag na ang Gal-Ine ay isang meritokrasya, ngunit marami ang hindi makatarungan ng hinuhusgahan dahil sa kanilang pinagmulan. Nagsalaysay siya tungkol sa mga pakikibaka ng kanyang mga kawal. Napansin ni Ri na alam niya ang marami tungkol sa kanyang mga kawal. Ininform siya ng prinsipe na siya mismo ang nagpili sa kanilang lahat bilang kanyang mga tagapaglingkod. Lumuhad siya at opisyal na nagpasalamat kay Ri sa tulong na ibinigay nito sa kanila. Labis na nalilito ang babae sa kanyang kababaang loob. Naalala niya ang lalaking kanyang nakaharap sa kanyang ika-6 na buhay at nagtataka kung itong makikita niyang aspeto ng prinsipe ay peking-peking lang. Natatakam siyang isipin na isang piling edukadong babae ang may alam tungkol sa mga halaman dahil ito'y bihirang mangyari. Inilahad din ng prinsipe na maingat ang mga kawal dahil narinig nila na kanselado ang iyong engagement. Iniisip nila na marahil ay isang uri ng masamang tauhan ka upang mapanatili ang gayong usapan mula sa pagkalat. Inisip ng prinsipe na siya ay tinangay mula sa Crown Prince dahil ito ay naakit sa kanya. Ayon sa tradisyon ng Gal-Ine, ang emperatriz ay dapat mula sa royal family ng ibang bansa, kaya't ang kasinungalingan ay isang bahagi ng kwento. Natutuwa si Ri sa katunayan na isang uri ng bihag siya dahil ibig sabihin nito hindi siya masyadong magiging aktibo sa publiko, na nangangahulugang maaari siyang tamad-tamad. Sa madaling panahon, dumating sila sa Gal-Ine, isang lugar na may mataba at masaganang lupa. Dahil sa mga biyayang ito, ang bansa ay nakakaapekto sa bawat bansa sa buong mundo. Sa lahat ng kanyang mga nakaraang buhay, ito ang tanging bansang hindi niya kailanman binisita. Sumisiklab ang mukha ni Ri nang pumasok sila sa maestosong imperial capital. Huminto ang lahat at binabati ang korteyo habang dumadaan ang kanilang crown prince. Narating nila ang palasyo nang makatanggap si Arnold ng balita na naantala ang paghahanda ng imperial villa. Kinikilala niya ang alikabok sa lugar dahil sa kawalan ng paggamit. Gayunpaman, ang kanyang inner maid ay sobrang excited na harapin ito. Nag-aalok ang mga kawal na tulungan siyang ilipat ang mga kagamitan kapag kinakailangan. Lubos na nagpapasalamat siya at nagtatrabaho siya ng maayos. Habang umaaligid siya sa mga kwarto, ibinubuking niya na sa loob ng ilang taon, papatayin ni Arnold ang kanyang ama at mag-uumpisa ng isang digmaan. Gusto niyang ilayo si Arnold sa kanyang ama, bagamat maaaring maging paglabag ito sa sistema ng pamamahala. Interesado siya na malaman kung bakit nagsimula ng digmaan si Arnold laban sa buong mundo. Kung maaari, nais niyang pigilan ito upang hindi muling maganap ang mga pagkamatay na nauugma sa digmaan na sinimulan ni Arnold sa kanyang mga nakaraang buhay. Ang babae ay lumabas upang kumuha ng tubig nang makita niyang ini-intimidate si Elsie ng ilang senior na katulong. Dali-daling pumunta si Ri upang tingnan kung okay siya, ngunit hindi siya nakikilala ng mga bitter-anang katulong. Inuudyukan ni Ri ang mga ito na huwag muna simulan ang paglalaban ng mga kortina na hawak nila dahil sa palagay niya ay uulan batay sa mga ulap at sa kilos ng mga hayop. Tinanggihan ng mga ito ang kanyang babala at umalis. Salamat si Elsie sa tulong at ipinakilala ang sarili. Napansin ni Ri na marumi si Elsie at tinutulungan ito sa paglilinis. Sa huli, umulan nga tulad ng inaasahan niya. Huminto ito sa pag-aaksang gabi at ginamit niya ang pagkakataon na ito upang tamasahin ang tanawin ng lungsod mula sa kanyang balkonahe. Hindi siya makapaniwala na narating niya ang huli niyang bansa. Nahila ang kanyang atensyon sa loob ng madama niyang pumapasok si Arnold sa kwarto. Ipinakita niya ang isa pang kahusayan, yamang natanto niya ito kahit na itinatago nito ang kanyang presensya. Sumama siya at ipinakita ni Arnold ang ilang mga landmark. Ito'y nagdulot ng mas malalim pang usapan kung saan nagulat si Arnold na marami siyang kasanayan na hindi kailangan para sa isang marangal na babae. Ininform siya ni Ri na siya ang magpapasya kung ano ang may halaga o hindi sa kanyang buhay. Sumang-ayon si Arnold at hinawakan ng kanyang mukha habang pinapayagan siyang gawin ang anuman na naisin niya nang walang anumang hadlang. Ipinapangako niyang susuportahan siya sa kanyang mga nais dahil siya ay lubos na na-in-love sa kanya. Ang titulo bilang environmental ruler ay inalis pagkatapos ng pahayag na iyon, ngunit hinte, maaaring may pag-asa pa. Ang kanyang hardcore sing ay tila gumagana dahil habang umuusad siya palayo, nahihinaan si Ri sa kanyang tuhod habang sinusubukan niyang intindihin ang kanyang nararamdaman. Nagtutuloy ang kwento kinabukasan ng magising si Re mula sa magandang pahinga noong gabi nang kumatok si Oliver sa kanyang pintuan upang tingnan kung gising na siya.
Siya ay nagmadaling nagtanggal ng kanyang pampatulog at nagbihis ng pang-araw bago binuksan ang pinto. Buksan ni Rhea ang pinto na medyo hinihingal habang nagpapasalamat kay Oliver sa kanyang pasensya. Humihingi rin siya ng paumanhin dahil sa maaga siyang pumunta. Ipinaliwanag ng ayudante na ito ang tanging oras na libre siya mula sa opisina ng prinsipe. Iniisip niya na ito ay nangangahulugang hindi pa ito nakakapagpahinga. Siniguro ni Oliver na medyo mas magaan na ang kanyang sitwasyon na nagpapakita na si Arnold ay hindi pa rin nakakapagnap. Determinado ang prinsipe na tapusin ang trabaho na nag-accumulate habang siya ay wala. Si Rhea ay pakiramdam na dapat humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ni Oliver sa kanya na wala itong problema at ibinuking na sinabi ng prinsipe na wala siyang balak magpakasal. Gayunpaman, sa mga pangyayari noong bumisita ito, natagpuan niya at ginawa siyang asawa. Habang sinasabi ito ni Oliver, napansin ni Rhea na tinitingnan siya ni Oliver, kaya inimbitahan niya itong tignan siya hanggat gusto niya. Kaagad itong humingi ng paumanhin para sa kanyang bastos na kilos at binanggit kung gaano kaalam si Rhea tulad ng ipinapahayag ng prinsipe. Alam niya na ang kanyang gawain ay nagmumula sa pag-aalala kay Arnold at iniisip kung gaano na siyang nagsilbi sa mga royal. Inilahad ng ayudante na 10 taon na niyang pinagsilbihan ng prinsipe at hindi pa niya ito nakitang sobrang masaya gaya ng nangyayari kapag kasama si Rhea. Napakatapat at bukas ng ngiti ng prinsipe. Pakiramdam niya na parang ginagamit siya bilang isang uri ng laruan. Napansin niya na hindi ito itinanggi ni Oliver. Binabalikan ng ayudante ang paksa, inaabot sa kanya ang listahan ng mga pinarangalan para sa seremonya ng kasal. Binubusisi niya ang listahan, at ito ay puno ng mga kilalang personalidad. Ibinigay din sa kanya ng ayudante ang listahan ng mga dadalo sa party sa susunod na gabi. Ipinagtataka niya kung bakit may ganitong kaganapang nagaganap. Nagdatingan ang mga mamahaling karo sa gabi ng party. Samantala, nag-overtime ang mga kusinero at mga katulong upang tiyakin na lahat ay maayos. Tinanong ni Elsie ang senior maid na si Diana kung saan ilalagay ang palamuti. Sa oras na iyon, pumasok si Rhea sa opisina ni Arnold upang hilingin sa kanya na payagan siyang pumili ng kanyang mga katulong. Binigay niya sa kanya ang buong pahintulot, ngunit napagtanto niyang hindi sinabi sa kanya ni Oliver na ang party ay para sa prinsipe upang humanap ng asawa. Itiniyak ni Arnold sa kanya na walang silbi ang pagpapanggap na ito upang mapanatili ang kanilang reputasyon. Nagpaalala si Rhea na bagamat siya ang prinsesa ng korona, siya pa rin ay isang bihag at hindi niya ito itinuturing na kahiya-hiya. Hinihiling niya sa kanya na huwag kang mag-atubiling aminin siyang opisyal na fiancé niya sa party at iniaalok ang kanyang kamay. Agad itong nagtangkang humawak sa kanya, ngunit binigyan siya ng paalala ni Rhea na pareho silang may suot na gloves, kaya't hindi ito papasok. Pumasok ang magkasintahan sa hall, at habang pababa sila ng hagdan, nagpapansin si Rhea na mas malaki ang kaganapan kaysa sa inaasahan niya. Ipinaliwanag ito ni Arnold na ito ay maituturing na maliit pa. Dumating ang ilang mga maharlika upang pasalamatan ng prinsipe sa pag-imbita sa kanila. Nagpahayag din siya ng pasasalamat na nakapunta sila. May isa nang dinala ang kanyang anak na babae upang hilingin na kwentuhan siya tungkol sa kanyang mga paglalakbay, ngunit tinanggihan ito ni Arnold na may magandang paraan na walang kwento siyang dapat ikwento sa kanila. Gayunpaman, ibinunyag niya na natagpuan niya ang magandang kapalaran sa kanyang paglalakbay at ibinunyag ang masamang balita na natagpuan niya ang isang taong magiging kanyang asawa. Ang mga gulat ay kumalat sa buong party habang kumakalat ang balita. May mga nagsasabi pa nga na ngayon lang daw nakita ng prinsipe na nagngitian. Ilan sa mga kababaihan ay nagsasabi na kahit isang tingin man lang ay hindi ito nagbigay sa kanilang direksyon. Nararamdaman ni Rhea ang kanilang kuryosidad, inggit, at mga hindi mabuting intensyon sa kanilang mga tingin, ngunit ito ay wala kumpara sa pagkakabasag ng kanilang engagement sa harap ng lahat. Dama niyang may kumpiyansa habang humaharap sa lahat sa party at ipinapahayag ang kanyang kaligayahan sa kanilang pagkikita. Nagbibigay siya ng pinaka-eleganteng pagyuko, at labis na namamangha ang lahat sa kanyang kagandahan. Umaasa si Arnold na matutulungan sila ng mga bisita na mapanatili ang kanyang magiging asawa dahil siya'y galing pa sa ibang bansa. Habang nagpapatuloy sila, tinukoy ni Rhea na ang pagtawag sa kanya bilang kanyang magiging asawa ay maaaring magpahamak sa ibang mga kababaihan. Gusto lang daw ni prinsipe na maging malinaw dahil andito ang lahat. Medyo nalilito siya, kaya't nilinaw nito na ito ay para malaman ng lahat na gagabayan niya ito kahit ano pa ang mangyari. Ang marinig ang mga salitang ito mula sa kanyang bibig ay nagulat siya dahil sa isa sa kanyang mga buhay ay kanyang pinatay ito. Napalingon siya sa kasiyahan sapagkat nais niya iyon ng labis. Pinipilit pa nga ni Rhea na magpatreno mula sa kanya. Kinikilala nito na palaging sumusurpass sa kanyang mga asahan ang mga sagot niya.
Umaasa siyang matutunan ang paraan ng pag-atake sa likod ng kanyang nakakatakot na teknik sa espada. Natapos ang kanyang mga iniisip nang marinig ang tugtog ng musika na nagpapahiwatig na ang lahat ay papunta na sa dance floor. Ibinigay niya ang kanyang kamay para samahan siya sa dance floor. Iniakay siya nito at nagsimulang sumayaw. Inaakit ang lahat sa kahusayan ng kanilang galaw. Ang lapit ni Re sa kanya ay nagpapaalala sa kanya sa sandaling bago ang kanyang pagkamatay sa kanyang ika-6 na buhay. Sinubukan niyang biruin ito sa pamamagitan ng pagkuha ng inisyatibo, ngunit maestral na pinigilan siya ni Arnold sa kanyang mga pagsusumikap. Napansin niya ang isang bagay tungkol dito, mula sa mga pagkakataon na kanilang naglaban at ngayong kanilang pagsasayaw, ngunit nagtatapos ang kanilang waltz ng napakaganda bago niya ito masilayan. Karamihan sa mga bisita sa party ay palakpakan, nagpapahayag ng kanilang paghanga sa kagandahan ng kanilang performance. May ilan na nagpapansin kung gaano sila kahusay sumayaw at ang pakiramdam na parang nanonood sila ng isang sword dance. Hinahagip ng mga kabataang dalaga ang mga maalat na mata na dala ng pagkatalo ni Re sa kanilang lahat. Nanatili si Re ng mag-isa habang nakikipag-usap si Arnold sa ibang mga bisita. Pumunta sa kanya ang isa sa mga kababaihan upang magbigay puri sa kanyang performance sa sayaw. Binigyan siya nito ng baso ng alak bilang mabuting kilos habang kinukutsa siya ng iba sa likod. Nag-amoy si Re at nadama niyang may mga durog na pulang sili na halo dito. Hindi siya makapaniwala na maglalaro sila ng biro sa pagkain kaya't sinabi niyang may kakaibang masangsang na amoy ang alak at iniinom ito. Nang subukan ng babae na linlangin siya, nagulat ang mga kasama. Wala namang reaksyon si Re at binigyan lang sila ng impormasyon tungkol sa masarap na lasa. Nagpasalamat din siya sa kanila sa magandang pagtanggap. Ang kakulangan ng negatibong reaksyon ay nagpapakainis sa kanila, kaya't umalis sila ng galit. Patuloy na iniinom ito ni Re mag-isa sa labas. Nang mapakinggan ng prinsipe ang kanyang komento tungkol sa anghang ng inumin, ipinaliwanag niya ang sitwasyon at inirerekomenda nito na itapon na lang ito. Ngunit low-key gusto niyang tamasahin ang lasa. Kinuha ito ni Arnold at iniinom ang natitirang alak at kinumpirma ang anghang nito. Gusto niyang malaman kung ano ang iniisip niya habang sumasayaw sila. Alam ng prinsipe na iniisip niya ang iba bukod sa kanya. Hindi niya maipahayag sa kanya na ito ay ang kanyang future self. Tinuro niya ang spot sa kanyang leeg upang ipakita ang lugar na pinag-aalalaan dahil doon siya nasugatan. Ipinakita ito ng prinsipe. Napansin ng babae na ang kilos ng kaliwang balikat niya ay medyo clumsy kumpara sa kanan. Ganon din ito nang hinarap niya ito sa kanyang ika-6 na buhay. Ang kakulangan na ito ang nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng sugat sa pisngi nito. Ini-expose ni Arnold ang isang makabagong sugat na kamakalabas mula sa gitna ng kanyang leeg hanggang sa tuktok ng kanyang balikat. Hinawakan ito ni Re habang nagpapahayag ng kanyang takot. Napansin niyang ang sugat ay matagal nang naroroon at nagpapahiwatig na siya ay maraming beses sinaksak ng espada na may layuning pumatay. Ibinunyag ng prinsipe na ilang tao lamang ang may alam tungkol sa sugat at wala pang nakakahula sa pagkakaroon nito. Samantala, sa isang mas mababang palapag, ipinapakita na may hindi kilalang tao na nakikinig sa kanilang usapan. Nagnitian siya sa mga natutunan niya. Sa mga susunod na araw, sumali si Re sa mga katulong habang nagtatrabaho sila. Pinag-uusapan ni na Elsie at ang kanyang kaibigan ang pagpili ng mga katulong. Hindi nila ini-expect na mapipili sila. Dumating si Diana upang suriin kung natapos na nila ang paglalaba at inabisuhan sila na mali ang paraan nila ng pagkakatupi ng mga kumot. Inipon ng mga senior maid ang kanilang saloobin na hindi sila mapipili bilang mga katulong ng Crown Princess sa antas ng kanilang kasanayan. Nagmadali si Re na tulungan sila at inasar siya ng mga senior maid sa kanyang tulong bago sila umalis. Dahil alam niyang darating ang mga tablecloth, sigurado siyang magiging maganda ang kanilang kalagayan kung tutulong sila dito. Humingi ng paumanhin si Elsie kay Re para sa kanyang kawalan ng kakayahan, ngunit pinagaan niya ang loob nito sa pamamagitan ng pagsasabi na walang isa ang lahat ng bagay ay nagagawa ng tama agad. Habang nagtatrabaho sila, natutunan ni Re na galing sa isang mayamang pamilya ng negosyante si Diana na nanganganib na mawalan ng lahat dahil sa utang. Ang araw ng pagpili ay dumating, at lahat ng mga katulong na prospektibo ay pumila, naghihintay na sumama sa kanila ang Crown Princess. Napansin nila kung gaano kalinis ang lugar at nagtaka kung sino ang naglinis nito. Binalaan sila ni Oliver na dumating na ang kanilang boss, kaya't bumaba ang mga kababaihan habang pumapasok ito. Hindi makapaniwala si Diana nang itaas ang kanyang ulo. Naglalakihang pa nga ang mga bibig ng iba pang mga katulong sa gulat. Nagpanggap bilang isang katulong ang Crown Princess dahil nais niyang malaman ang totoong sitwasyon ng mga katulong.
Nagpatuloy si Re sa pagtawag ng mga pangalan ng mga napili ng katulong. Nagulat sina Elsie at ang kanyang kaibigan nang marinig ang kanilang mga pangalan. Nabigla si Diana nang malaman na hindi siya napili. Ini-argue niya na may kakayahan siyang gampanan ang trabaho. Simple lang na sinabi ni Re na simula sa araw na iyon, hindi na niya hawak ang posisyon ng katulong. Nakaluhod sa sahig si Diana sa pag-aalala, tulad ng iyong naranasan. Nagtanong si Re ng mga tanong na nagpapaliwanag sa kanya na mali ang paraan ng kanyang pagtrato sa mga bagong dating. Inamin niyang nahirapan din siya noong una siyang nagumpisa. Nagpapalagay si Re na mas mabilis siyang naging magaling dahil siya ay marunong magbasa at sumulat dahil sa kanyang privileged background. Hindi maswerte ang ibang mga katulong dahil hindi sila marunong magbasa o sumulat dahil sa kanilang mababang estado. Sumubok sina Elsie at ang kanyang kaibigan na ipagdasal si Diana, ngunit nagulat silang lahat nang bumaba si Re sa kanilang antas. Ibinunyag ng Crown Princess na nais niyang gawing pook ng pagsasanay ang villa para sa mga bagong katulong. Habang tinuturuan sila ng mga gawaing bahay, nais niyang matuto ang mga ito ng pagbasa at pagsusulat. Ang mga kasanayang ito ay magiging kapakinabangan para sa kanila kahit saan sila magpunta. Gusto ni Re na si Diana ang gumawa ng kanilang mga materyales sa pag-aaral. Siya'y umiiyak habang tinatanggap ang alok. Sa mga sumunod na araw, iniulat ni Oliver ang nangyari kay Arnold at nagtataka kung anong uri ng mga bagay ang magagawa niya sa kanilang bansa. Sa simpleng salita, sinabi ng prinsipe na hindi niya pinakasalan ito upang mapabuti ang bansa o ang kanyang pamilya. May ilang oras na lumipas, at iniharap ni Diana ang mga unang bahagi ng materyales sa pag-aaral, at na-impress si Re. Siya'y lumalabas nang dumating si Elsie upang bihisan siya para sa kanyang pulong sa Arya Trading Company. Nagtataka si Elsie kung bakit siya nakasusot ng isang mamahaling damit para sa kanilang pagkikita. Sinabi niya dito na ito ay isang mahalagang sangkap, at ito'y naguguluhan ng katulong. Sa kanyang isipan, ipinaliwanag ni Re na sinusubukan niyang gawing kaalyado ang kumpanya dahil ito ay makakatulong ng malaki sa kanyang mga pagpipilian sa hinaharap. Alam niya na kamakailan lamang itinatag ang kumpanya, kaya't hindi ito magpapalampas ng oportunidad na ito. Iniulat ni Oliver na dumating na ang kumpanya. Siya'y umupo, at binati siya ni Tully bago ito nagsimulang magpakilala ng opisyal. Nagsasagat ang kwento pagkatapos magpalitan ng mga bati si Re at si Tully habang siya ay naglalambing ng magaan na usapan. Nagkakaroon ng kanyang sariling pagninilay-nilay ang babaeng ito tungkol sa kung gaano kamahusay ang mga ngalakal. Gayunpaman, siya ang may kontrol dahil kilala niya ito ng mabuti dahil sa kanyang mga naunang karanasan sa buhay. Pakiramdam ng Crown Princess na kailangan niya siya bilang isang kakampi kung nais niyang pigilan ang paparating na digmaan at mamuhay ng maligaya at mahabang buhay. Binabalikan ni Re ang usapan, iniuulat kay Tully na nais niyang bumili ng lahat ng mga kailangan para sa kasal mula sa kanyang trading company. Lubos na pinahahalagahan ng mga ngalakal ang mataas na pagtingin na ipinakita niya sa kanila. Kaya't sinundan ni Re ito sa pamamagitan ng paghiling na makita ang mga kalakal nito. Gayunpaman, siya ay nagulat nang marinig niyang sinabi ni Tully na wala siyang isa mang kalakal na ibebenta sa kanya. Nagpapaliwanag pa ito na hindi maaaring maging customer ang isang tulad niyang babae sa kanyang kumpanya. Ang mga kalakal na kanilang maaaring makuha ay hindi kasuwang-suwang sa kanyang resolusyon. Hindi alam ng mga ngalakal ang dahilan, ngunit napagtanto niya na nakasalalay sa buhay ang transaksyong ito. Siya ang may pinakamatibay na resolusyon sa lahat ng mga taong nakilala niya sa kanyang buhay. Ngunit ang mas kakaiba ay ang katotohanan na binibili niya ang lahat ng kanyang mga kagamitan para sa kasal mula sa isang simpleng trer. Sinusubukan ni Re na ituring ito bilang isang baguhan at sobrang masigasig sa ideya ng pag-aasawa. Nagsigurado si Tully sa kanya na ang kasal niya ay magiging isa sa mga tanyag, at muli niyang kinumpirma na ang kanyang mga kalakal ay hindi sapat para sa okasyong ito. Nagpapahayag siya ng kanyang pasasalamat para sa alok. Inaabisuhan ni Re ang mga ngalakal na mananatili sila sa bansa ng ilang araw para tamasahin ang kahangahangang kaharian. Ipinapahayag ni Re ang kanyang pakiusap na mag-usap pa sila ng kaunti, ngunit tinanggihan ito ni Tully at umalis. Ito ang tinatawag natin na tunay na Sigma energy. Nang maglaon, binubungkal ng babaeng ito ang isang maliit na bahagi ng lupa at naaalala niya ang sinabi ni Tully sa kanya sa kanyang nakaraang buhay na dapat siyang maging isang mangangalakal na makakapili ng kanyang mga customer. Sinasabi niya na ang isang mangangalakal ay dapat mag-aalok ng kalakal at iba pang mga halaga na maaaring makuha ng customer mula sa kanila lamang. Kapag ang isang mangangalakal ay nagagawa ito, sila ang pipili ng kanilang mga kliyente. Batay dito, inaakala ni Re na ito ay nangangahulugang hindi niya magagawang piliin si Tully.
Sigurado ang Crown Princess na kailangan niya ang koneksyon ng mga ngalakal kapag kumalat ang area trading company sa buong mundo. Nagtataka ang kanyang mga bantay kung bakit ang isang katulad niya ay nagtatrabaho sa hardin. Iniwalat niya na binigyan siya ni Arnold ng lupa, kaya't inakala niyang palagwin ang mga halamang gamot. Ito ay magbibigay sa kanya ng kakayahang gumawa ng iba't ibang mga gamot depende sa kung paano niya ito paghaluin. Nagulat ang mga bantay matapos marinig ito. Nagbabalik si Re sa kanyang mga iniisip habang iniisip kung baka ang simpleng pag-aalala lamang ni Tali sa kanya ang dahilan. Alam niyang isang maingat na tao si Tali na mahilig sa all or nothing na sugal. Iniwan niya ang kanyang mga bantay upang magbantay sa mga pasilyo habang siya ay nagpapahinga sa kanyang silid. Sa gabi na iyon, bumalik si Tali sa tindahan. Nakipag-usap siya sa isa sa kanyang mga kasamahan na pakiramdam ay iniiwasan nila ang isang malaking oportunidad na kumita ng malaki. Ipinahayag ng boss na malulugi sila ng malaki kung kunin nila ang prinsesa bilang isang customer. Pumasok sila sa tindahan upang makita ang isang babaeng may kulay na buhok na siri na nagbati sa kanila ng malugod pagbalik. Siya ay lasing na nakatalo sa kanyang mga kasamahan sa kanyang pag-aalis. Inaasahan ni Tali ang kanyang pagbisita ngunit hindi ito ganun kaaga. Nagpapansin siya na ang paanyayang iyon ay hindi nagtakda ng oras, ngunit itinuturing niyang ito ay isang karangalan. Ipinahayag niya na magagaling ang kanyang mga kasamahan kaya't patuloy na umiinom. Binanggit din niya kung gaano kaganda ang kanyang buhok na tinayuan niya ng kulay. Wala siyang ibang pagpipilian dahil ang kanyang natural na buhok ay medyo pumuputok. Nag-alok si Ren na ibenta sa kanya ang paraan kung bukas siya sa negosasyon, ngunit hindi ito interesado dahil alam niyang may dala itong mas malukrative. Nagsimula sila sa isang pag-angat ng baso, ngunit hinihiling ni Ren na magsalita si Tali ng bukas. Gusto ni Tali malaman ang tunay na layunin niya sa kanila. Inaamin ni Ren na hindi nagtagumpay ang kanyang palabas, at ipinakita ni Tali na ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na tanggapin siya bilang isang kasosyo sa kalakalan kaysa isang kliyente. Gayunpaman, hindi siya magtutulong sa isang plano na hindi niya lubos na nauunawaan. Pinapangako ng mga ngalakal na dedikado siya sa kanyang trabaho kahit na sa kanyang hitsura. Siya rin ay may tiwala na kayang-kaya niyang magbigay ng kita na wala pang katulad na nakita ni Re. Simple na ipinaalam niya sa kanya na hindi niya maaring ibahagi ang kanyang plano, ngunit nais pa rin niyang maging kaalyado ang Arya Trading Company. Natutuwa si Tali na nais niyang pumasok sa isang kasunduang walang konteksto o katiyakan na siya ay kikita dito. Ipinapalam niya dito na ito ang uri ng alok na kinaiinisan ng mga mangangalakal ng pinakamatindi, at tiniyak niya sa kanya na siya ay magiging sapat na kabayaran. Namangha si Tali na gustong tanggapin ni Re ang kanyang mga salita nang walang ibang tanong. Binigyang diin niya ang tiwala niya sa kanyang intuition, ngunit ang mas mahalaga sa kanya ay ang mga resulta at patunay ng kanyang kakayahan. Ikinagulat niya na naririnig niya si Ren na magsalita ng kanyang parirala sa parehong oras na nangako ito na mag-iisip ng negosyo na magpapatunay ng tagumpay sa kabisayaan. Kung itinuturing niya siyang karapat-dapat sa kanyang tiwala, nais niyang siya ay magbalik tanaw sa kanyang desisyon. Tumawa si Tali dahil gusto niya ang tunog ng ideya. Natamo ni Re ang kanyang unang tagumpay at nagbigay ng ngiting panalo. Binigyan siya ng mga ngalakal ng isang linggo para maisakatuparan ito. Nag-inuman sila upang patibayin ang kanilang kasunduan. Nagpaumanhin ang babaeng ito ngunit ibinigay niya sa boss ng ilang gamot na iniinom ng lahat kapag nagising sila. Simpleng sinabi niya na mauunawaan niya agad ito kapag ginamit niya ito. Bumalik siya sa kanyang silid at bainalikan kung gaano ito kahirap lumabas mula sa kanyang lugar. Nabigla ang babaeng ito nang makita si Arnold na naghihintay sa kanya. Binanggit niya ang kanyang pagdating ng mas alat, ngunit nagtataka siya kung bakit nasa kanyang silid si Arnold. Sinabi ng prinsipe na narinig niya na tinanggihan ng kanyang alok na magkalakal sa Arya Company. Natatagpuan niyang kakaiba na ang isang simpleng traidor ay tinanggihan ng hiling mula sa isang hinaharap na Crown Princess. Sa tingin ni Arnold, hindi makatarungan para sa kanya na batikyusan ang mga gawaing ginagawa niya, dahil siya ang nagpapahintulot sa kanya na maglaan ng oras sa kung paano niya gusto. Lumalakad siya patungo sa kanya at ibinigay ang kaba ng treatment. Pinauubayan niya na ang facial expression nito ay pareho pa rin kahit na sa ganitong maselang kalagayan. Nagtagumpay ang Kaden muli. Humingi ng paumanhin si Re at kinilala na ang paglalabas mag-isa sa gabi ay hindi angkop para sa isang nasa kanyang posisyon. Maaring makasira pa ito sa reputasyon ng prinsipe. Sinabi ng lalaki sa kanya na hindi niya iyon iniisip, nais niya lamang malaman kung siya ay nasaktan. Sinabi ni Arnold na siya ay aakayin sa kanya kung kailanman siya magpasya na bumisita sa bayan. Binigyang diin niya ang kanyang pangako na magbibigay ng suporta sa anumang naisin niyang gawin.
Sinubukan ni Rin na tumutol dahil hindi niya maaring hilingin sa kanya na sumama sa kanyang makasariling gawain. Ipinabatid ng prinsipe na nais niyang siguruhing ligtas siya kapag nagpapakatino siya sa kanyang mga pagsasaliksik. Nauunawaan niya na si Re ay napakahirap hulaan kung ano ang susunod na gagawin nito. Nagkomento siya na pareho siya at si Tali ay masyadong nakikinabang sa laro na ito. Naintriga ang prinsipe na marinig pa ang higit pang detalye, kaya't nag-alok siya na magluto ng pagkain. Nagtungo sila sa kusina kung saan ginamit niya ang ilan sa kanyang mga halaman upang magluto ng sabaw, ngunit hindi niya ito natagpuan na masarap. Nagsorry ang babaeng ito sa prinsipe, ngunit sinubukan nito ang sabaw at natagpuan na ito ay masarap. Inihain ni Re sa kanya at ibinalita sa kanya ang nangyayari sa trading company habang sila ay kumakain. Natapos ang kanyang paliwanag habang nililinis ang lahat sa kaldero. Sinabi lamang ni Arnold na nauunawaan niya, at nagulat siya na hindi ito nagtatanong kung paano niya balak gamitin ang Arya Trading Company. Hindi inaasahan ng prinsipe na sabihin niya sa kanya iyon nang ito ay nagtatago iyon mula sa trading company. Iniabot niya sa prinsipe na may ilang ideya siya para sa negosyo, ngunit hindi pa niya natutukoy kung alin dito ang magpapabighani kay Tali. Kailangan niyang kumuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa mga demographics. Ngumiti ang prinsipe habang siya ay nagkukwento at sinabihan siya na kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Binalaan niya siya na layuan ang kanyang nakababatang kapatid pagkatapos na kumpirmahin na wala pa itong anumang pakikipag-ugnayan sa kanya. Ipinahayag niya na iyon lamang ang kanyang dapat malaman. Nang siya'y subukan pang alamin ang higit pa, sa isang masalimuot na bahagi ng bayan, gumagawa ng plano ang nakababatang prinsipe na kasama ang ilang maaring kaduda-dadang katauhan. Sa kastilyo, nagsisimula si Ren ng mahabang pagsusuri sa kinakailangang impormasyon upang makabuo ng matagumpay na negosyo. Siya'y nag-aalaga ng halaman sa umaga, nagche-check ng mga materyales para sa mga katulong sa hapon, at kinakailangan niyang maghanda para sa seremonya ng kasal. Sa mga sumunod na araw, inaabisuhan ni Arnold si Oliver tungkol sa midnight soupy gawa ni Re. Inamin niyang masarap ang pagkain kahit itinuturing niyang masamang kusinira ang babae. Nagtataka siya kung karaniwan ba ang pagdagdag ng mga medicinal herbs sa sabaw, at sinabihan siya ng kanyang iyudante na ito'y kakaiba. Isang umaga, patungo siya sa kanyang hardin nang mag-alala ang kanyang mga bantay na hindi siya sapat na natutulog. Dumating sila sa hardin at natagpuan si Theodore na nakahiga sa lupa. Ipinababalik si Re sa kanyang silid ng mga bantay. Napansin ng babaeng ito ang itim na buhok nito at binanggit kung gaano ito kakaunti sa kontinente. Sa kasamaang palad, sila'y tawagin para umalis sa lugar habang ginigising ang binata. Ngumiti ito bago bumangon ng may kaibigan at inosenteng paraan habang ipinapahayag ang kasiyahan na makilala ang kanyang bagong nakatatandang manugang. Iniwalat nito na nagpadala siya ng maraming sulat na nagpapahayag ng kanyang nais na makilala siya ngunit wala siyang natanggap na tugon mula sa kanyang kapatid. Opisyal na ipinakilala niya ang kanyang sarili na nagsasabing siya ay ang nakababatang kapatid ni Arnold at pangalawa sa linya ng trono. Siya ay may kagalang-galang na bumati at nagpahayag ng kanyang pag-asa na sila'y magkakasundo. Ipinabatid ng babaeng ito na siya ay lumilikha ng hardin. Nang siya'y magpahayag ng interes, namangha siya sa kung gaano niya napalambot ang kama para sa kanyang mga halaman. Tinawag niya ito upang tingnan ang isang bagay na nag-aalala sa kanya. Nang lumapit siya, binulong niya ang kanyang intensyon na iligtas siya dahil mas nauukit sa kanyang sitwasyon bilang bihag kaysa isang babaeng ikakasal. Nataranta siya nang marinig siyang sabihing siya ay awaring aware sa kanyang kalagayan at kontento sa kung gaano si Arnold ay magalang sa kanya. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, bumangon siya na may kaligayahan at nagpaalam, umaasang makita siya muli ng mas maaga. Pagkatapos ng kanyang oras sa hardin, nag-isip siya tungkol sa kakaibang pagkikilala ni Theodore habang patungo siya sa kanyang silid. Tinanong niya ang kanyang mga bantay kung bakit sila naging mas tensyonado sa paligid ni Theodore at kung ano ang relasyon nito sa kanyang nakatatandang kapatid, ngunit hindi sila pinapayagan na sumagot. Humingi siya ng paumanhin para sa kakaibang tanong at nagpatuloy sa paglalakad. Sigurado siya na sa madaling panahon ay kinakailangan niyang harapin ito, ngunit sa kasalukuyan, nakatutok siya sa pagsikapan si Tali. Naabala ang kanyang mga iniisip nang marinig niya si Arnold na ini-inform ang isang opisyal na ang kanilang puwersa ng militar ay magiging para sa proteksyon ng mga tao. Pakiramdam ng opisyal na ang mga regional lords ay hindi matutuwa sa direktibang ito. Binigyang diin ng prinsipe na ang mga itong mga noble ay mayroong kanilang mga pribadong hukbo, at ang bansa ay nagbibigay sa kanila ng pondo upang mapanatili ito, kaya't magiging maayos sila. Tinapos niya ang usapan ng subukan ng opisyal na idamay ang hari dito,
Isang senadoryas mula kay Rhea ang nagudyok sa kanya na baguhin ang kanyang pananaw. Ipinabatid niya sa opisyal na ipa-explain sa mga lords na kung kanilang protektahan ang mga tao, ibig sabihin ay mas marami silang mapapatax. Pakiramdam ng opisyal na mas maiintindihan ng mga ito ang paliwanag na ito. Napagtanto na ni Rhea na ang mga patakaran na ginagawa ni Arnold ay para sa kapakinabangan ng mga tao. Hindi niya ito nakuhaan ng ganitong impresyon nang sila ay magkalaban sa kanyang nakaraang buhay. Matapos ang isang araw ng trabaho, iniwan niya ng magandang gabi ang kanyang mga bantay at natagpuan ng isang sulat sa kanyang silid mula kay Arnold na nag-aanyaya sa kanya na magkita sa chapel sa hating gabi. Nagtungo siya doon sa itinakdang oras, na nakasuot ng itim. Pumasok siya ng lubusan na batid na si Theodore ang maghihintay, at tama nga, kinumusta siya ng nakababatang prinsipe. Nagsisimula ang kwento pagkatapos magpalitan ng mga bati si Rhea at si Theodore. Maaaring maunawaan niya mula sa kanyang kilos na alam niyang siya ito at hindi ang kanyang fiancé. Sinabi na lamang ni Rhea sa kanya na gusto niyang panatilihing maikli ang kanilang pakikitungo, kaya't nagpatuloy siya sa kanyang dating paninira sa pangalan ni Arnold sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na walang pagsisisi ang lalaki kapag dating sa pagtatapos ng buhay ng mga tao. Sa kanyang kalooban, batid na ni Rhea ito sapagkat sa kanyang nakaraang buhay, nagkasala si Arnold sa ibang mga bansa sa panahon ng digmaang pandaigdig. Sinisiguro ni Theodore na hindi niya ibig sabihin ang pahayag na ito sa konteksto ng digmaan at ibinubunyag na pinatay ni Arnold ang kanyang ina. Sinensasyonalisan niya ang pangit na aksyong ito ng walang konteksto at nagpapatuloy sa pagsasabi sa kanya na isang araw ay kukunin din ng buhay si Rhea ni Arnold. Namangha si Theodore sa pagkakita na hindi naapektuhan si Rhea sa pagkatuklas na ito. Dahan-daang sinasabi niya sa kanya ang kanyang buong kaalaman sa mga katotohanan at kung paano pa rin niya pinili na maging asawa ng Crown Prince. Nagulat si Theodore at hindi makapaniwala sa kanyang mga pandinig. Sa kanyang kalooban, ibinunyag ni Rhea na si Arnold ay ang taong nagtapos sa kanyang ama at nagsamsam ng trono sa kanyang mga nakaraang buhay. Pakiramdam ng mas bata pang prinsipe na hindi niya nauunawaan na ang kanyang kapatid ay isang walang puso na lalaki na hindi umiiyak o nagdurugo. Sapat na kay Rhea ang lahat at simpleng sinabi niya sa kanya na ipagpatuloy ang pag-uusap na ito kay Arnold. Lumilingon siya habang sumasali ang Crown Prince sa kanila. Hindi makapaniwala si Theodore sa kanyang mga mata at nagtataka kung ano ang ginagawa niya sa simbahan. Agad siyang nagbabalik sa kanyang mga naunang pahayag, sinasabing ito ay isang pagkakamali sa pagkakaintindi. Pinapaalala lamang sa kanya ni Arnold na ipinag-utos niya sa kanya na lumayo kay Rhea. Natakot si Theodore at humihingi ng paumanhin habang humihiwalay ang tingin at hinahawakan ang kanyang sarili. Ini-ignore ng Crown Prince ang kanyang paumanhin at hinihiling kay Rhea na umalis kasama siya. Nagmungkahi siya na dapat ay pag-usapan ng dalawa ang kanilang mga hinanakit. Hindi naniniwala si Arnold na may kailangan para doon at lubos na tinataboy iyon kapag sinikap niyang ipilit. Nagbabago muli ang kilos ni Theodore kapag sumunod si Rhea. Nagbibigay siya ng isang mapanlinlang na ngiti at ibinubunyag na napatunayan ang kanyang mga hinala sa pamamagitan ng pag-uugnay na ito. Nagpapanggap siyang muling bata na walang kaalam-alam habang humihingi ng paumanhin kay Arnold bago umalis. Nagpapahayag siya ng kanyang kasiyahan dahil matagal na mula nang magkaroon siya ng ganitong kalapit sa kanyang kuya. Nililipat ng Crown Prince ang kanyang pansin kay Rhea habang ipinapaalala niya sa kanya ang kanyang babala na layuan si Theodore. Ipinaliwanag niya na hindi niya maipagwalang bahala ang tawag dahil ginamit ang pangalan niya. Ipinakita na ipinadala ni Rhea ang isang tugon kay Arnold sa kaso na hindi siya ang nagpadala ng sulat upang malaman niya ang kanyang lokasyon. Nagpapahayag siya ng pasasalamat sa kanya sa pagdating upang tiyakin na ligtas siya. Napansin niya ang pagbabago sa kanyang mukha at nagtataka kung ano ang mali. Gusto niya malaman kung bakit sinasabi ng mga tao na siya ay isang masamang tao. Sinabi lamang niya sa kanya na iyon ang katotohanan. Sinasabi ni Arnold na masyadong mabuti niyang inalagaan siya. Kinakapkap niya ang kanyang leeg at nagpapayo na itapon ang inosenteng pag-iisip kung nais niyang mabuhay sa palasyo. Tinitiwala ni Rhea sa kanyang natuklasan. Ipinaalam sa kanya ng Crown Prince na siya ay isang lubos na ibang nilalang sa digmaan. Naniniwala siya sa kabutihan na ipinakita nito, ngunit sinubukan ni Arnold na gawing masama sa pamamagitan ng pag-amin na dinala niya siya sa kaharian para sa kanyang sariling motibo. Hindi pa rin naniniwala ang babae na siya'y mabagsik. Kinukuha niya ang kanyang kamay habang tinatawag siya bilang kanyang asawa para sa unang pagkakataon. Naguguluhan si Arnold sa determinasyon na taglay niya. Nakikita niya ito sa kanyang mga mata kung minsan, at sila'y ng isang taong nakatayo sa isang digmaan, sila'y sumisigaw na siya'y handang mamatay para sa kanyang mga paniniwala at lumaban hanggang sa huling sandali.
Inaamin ni Arnold na ang pinakakakilakilabot na mga sandali ng digmaan para sa kanya ay kapag niya pinatay ang isang taong may mga ganitong mga mata. Nagulat si Ren na mayroong mga bagay na kinatatakutan ang Moonlight Rizzler. Ang kanyang sandaling pagiging marupok ay nagtulak kay Ren na magsalita tungkol sa kanyang mga hindi katiyakan tungkol sa kamatayan na hindi niya lubos na napagtanto. Sinasiguro niya ito na mayroon siyang determinasyon na maging kanyang asawa. Sumisimangot si Arnold nang marinig ito at hinahalikan siya. Ang liwanag ng buwan ay sumisiklab sa kanila habang nagdaan ang nakakagulat na sandali na ito. Ini-inform ng prinsipe ang isang pagkabigla kay Ren na hindi niya kailangang magkaroon ng ganoong determinasyon upang maging kanyang asawa. Sa susunod na umaga, hinahawakan niya ang kanyang mga labi habang naaalala ang mga sandaling nakaraan gabi at nagtataka kung ano ang ibig sabihin niya na hindi niya kailangan ng anumang determinasyon upang maging kanyang asawa. Naabala ang kanyang iniisip ni Elsie na nag-aalala sa kanya dahil sa pagpupuyat niya sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Sinisiguro ng Crown Princess na siya ay okay, ngunit sa kanyang kalooban ay inamin niya na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Napansin ng katulong kung gaano kaganda ang mga kuko ni Re at nagpansin sa angkin nitong kislap at kakisigan. Nakikita ng babae na interesado ang kanyang katulong, kaya inilahad niya ito bilang ang mga produktong balak niyang ipresenta kay Tolly. Ang pagdating ni Elsie ay perpektong oras dahil iniupo ni Re ito at nagsimulang maglagay ng nail polish sa kanya. Ibinunyag ng babae na ang mga tao mula sa silangan ay may kasanayan sa pagpipinta ng kanilang mga kuko gamit ang mga pintagawa sa mga bulaklak. Na-inspire siya sa konsepto at idinagdag ang kulay sa gamot na nagpapalakas ng mga kuko. Sa ganitong paraan, ang katulong ay magiging may estilo at protektado habang nag-scrub at nagsasampay. Umaasa si Elsie na makatulong ito sa pagpapalakas ng kanyang mga kuko. Sinasabi ng babae na ito ay gagawing mas hindi sila madaling maghiwalay, ngunit ina-advise niya sa kanya na kumain ng mas maraming isda at karne. Hindi maaring tamasahin ni Elsie ang mga ganoong kasarapan dahil sa kanyang kahirapan, ginagamit niya ang kanyang pera upang suportahan ang kanyang mga nakababatang kapatid. Ang realidad ng pangkaraniwang pangyayari sa isang ganoong sambahayan ay mahigpit na naramdaman ni Re. Pinaiyak ng kagandahan ng mga kuko si Elsie dahil sa hindi niya nararamdamang karapat-dapat. Sa tulong ng iba pang mga katulong, kanilang ginagawa ang mga sample na ipapakita para sa pulong na parang Shark Tank na may Tolly. Ang mga kababaihan ay nag-e-enjoy sa pagpipinta ng kanilang mga kuko habang nagtatrabaho. Nakikita ng Crown Princess kung gaano sila kasaya at napapansin na maraming mga babae ang pinipigilan ng kanilang mga pangarap para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Dumating ang pulong kay Tolly ng gabi. Inilalagay ang mga bote sa mesa at ang mga katulong ang gumaganap bilang mga modelo para sa medicinal na nail polish. Sinisimulan niya ang kanyang pitch sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano karaming mga tao ang dumadaan sa kabisera ay mga babaeng nagtatrabaho sa kanilang pinakamagandang panahon, kaya't inisip niya na ang mga bote na ito ang magiging perpektong souvenir para sa kanila. Tinitingnan ng negosyante ang kalidad ng produkto sa mga babae at napabilib. Tinawag niya siyang henyo para sa pag-iimbento nito at tiyak na maraming mga babae ang gustong bumili nito. Agad niyang ipinakiusap na hayaan siyang kumpanya niyang mga siwa ng pagbebenta ng produktong ito. Sinabi ni Tolly ng tuwiran kay Ren na kung makakuha sila ng karapatan upang magbenta ng produkto, tiyak niyang ito ay ipapamahal niya bilang isang mataas na halagang produkto na inilaan para sa mga maharlika. Gayunpaman, may pakiramdam siyang iba ang ideya ng Crown Princess. Pakiramdam niya na dito nagsisimula ang kanilang usapan sa negosyo. Inilalabas ni Re ang isang dokumento na naglalarawan ng minimum wage law na ipinasa ni Prince Arnold. Binigyang diin ng negosyante na ang kanyang patakaran ay sa mga taong makahanap ng trabaho lamang. Itinutukoy ng babae kung paano ang mga bagay na ito ay hindi mahal o mahirap gawin, gayunpaman, mangangailangan ito ng maraming tao upang gawin ang mga ito sa malalaking dami. Mayroon siyang mungkahi sa aspetong iyon ng operasyon, gusto ng babae na magkaroon sila ng malawakang pagtanggap mula sa mga squatters. At kung kayang tiyakin ito ni Tolly, tapos na ang usapan at magbibigay siya sa kanya ng teknik upang lumikha ng produkto. Ang negosyante ay nag-aakala na ito'y isang kahangahangang ideya, gayunpaman, siya'y nadismaya kay Re. Ang gwardya ay handa nang harapin si Tolly sa kanyang pagmamalabis, ngunit siniguro sa kanya ng babae na okay lang. Hindi lang sigurado si Tolly sa aspeto ng kabutihang loob ng deal na ito. Ipinaliwanag ni Ren na matapos ang kamakailang digmaan, lumikha si Gal-ine ng ilang mga patakaran upang mapakinabangan ang kanyang mga mamamayan. Batid ng negosyante na tumaas ang kita ng mga tao na humantong sa pagpabuti ng kalidad ng buhay. Iniisip ng Crown Princess ang mga taong hindi nakatanggap ng mga benepisyo na ito.
Ito ay magdudulot ng pagbaba sa kita ng buwis, lahat ay mayroong iisang tadhana sa loop na kilala bilang ekonomiya. Nauunawaan ni Tali ang kanyang pag-iisip, na ang pag-iisa ng yaman ng mga maharlika ay hindi magbubunga ng kasaganaan, kaya upang ituwid ito, dapat ipamahagi ang yaman sa mga tao. Ipinapahayag niya ang kanyang pananaw sa paglikha ng kanilang mga customer kaysa sa paggamit ng mga ito. Nakapagtataka sa kanya ang alternatibong pananaw na ito. Sa pamamagitan ng pagtaas ng kita ng mga taga-squatters, nililikha ang isang bagong customer base, at habang lumalaki ang kanilang bilang, dama-dami rin ang benta ng negosyante. Ang Arya Trading Company ang makakakita ng pinakamalaking benepisyo. Nakatayo si Elsie doon na namamangha sa antas ng pag-iisip ni Re. Layunin ng babae na likhain ang mga negosyo na magdudulot ng kasaganaan sa mga mamamayan ng Galine. Ipinapalam niya sa boss ng trading na ito ay isa sa ilang mga mungkahi na kanyang maibibigay sa kasalukuyan. Gayunpaman, tinatawag niya si Re na hindi pa matanda. Nakikita niya na labis na desperado siya na makipagnegosyo sa kanila at maaari niyang gamitin ang ganitong kahinaan upang kumita ng pera mula sa kanya. Inamin niya na simula na niyang pinaplano ang kanyang hakbang, ngunit sa ngayon, nais niyang hanapin ang mga kakulangan sa kanyang proposal. Hindi inaasahan ni Re na lubos na tatanggapin ni Tali ang kanyang proposal. Gusto ng babae na iwasan ang paggamit ng kanyang trampita, ngunit ibinibigay sa kanya ang isa pang piraso ng papel. Ang kanyang kilos ay lubos na nagbago kapag binasa niya ang nilalaman nito. Gusto niyang malaman kung paano niya nakuha ang impormasyong ito. Sinabi lamang sa kanya ng babae na gumamit siya ng espesyal na paraan upang imbestigahan ang karamdaman ng kanyang nakababatang kapatid. Ang pangalan niya ay Arya. Alam niya ito mula sa kanyang nakaraang buhay sa kumpanya. Ipinahayag ng boss na siya ay pumunta sa maraming doktor. Inihayag ni Ren na siya ay nagtatanim ng ilang mga halamang gamot at pinagsasama-sama ang mga ito ayon sa paraan na nakasulat sa papel na ibinigay niya sa kanya. Ito ay makakalikha ng gamot mula sa silangang bansa ng Rano. Epektibo ito laban sa karamdaman ni Arya at magkakaroon siya ng malaking paggaling kung ito ay kanyang iniinom sa loob ng 1 taon. Sinusubukang itanggi ni Tali ang kanyang sinasabi dahil hindi siya isang doktor, ngunit binanggit niya ang resulta ng gamot sa pagtataas ng lasing na ibinigay niya sa kanya at pinatunayan ng kanyang mga manggagawa kung gaano ito kagaling. Inaamin ni Tali na tunay na napabiling niya ang tadhana sa kanya at siya ang nangangailangan kay Ren na piliin siya. Nag-aalok siya na ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian para sa gamot. Huminto si Re at ibinabalita sa kanya na ibibigay niya sa kanya ang recipe ng walang anumang kondisyon. Ang kanyang hangarin lamang ay para siya'y kanyang mapag-isipan na ang mga tao sa mga squatters ay nagmamalasakit din sa kanilang mga pamilya. Nananalangin siya kay Tali na tulungan siya sa pamamagitan ng pagsasama ng negosyo. Ang negosyante ay tahimik na bumangon at yumukod kay Re habang nauunawaan niya na siya ay mayabang para hindi isipin ang kapalaran ng mga tao sa mga squatters. Tiyak siya na maraming mga bata sa parehong kalagayan ng kanyang nakababatang kapatid na naninirahan doon. Tinatanggap niya na ang ideya ng negosyo niya ay mas mahalaga kaysa anumang maaring maisip ng kagaya niya at opisyal na inihayag niya ang pagpapasya na magtrabaho kasama siya. Lubos na masaya si Re sa marinig ito, humihinga siya ng malalim na ginhawa nang umalis si Tali. Bumangon siya upang itala ang susunod na yugto ng kanyang plano nang biglang siyang mahulog dahil sa pagkapagod. Bago siya mawalan ng malay, humiling siya sa kanyang mga gwardya na tawagan si Elsie. Iniulat ng isa pang gwardya ang insidente kay Oliver habang tinutulungan siya ni Camille at Elsie, ngunit nang dumating sila sa kwarto, ito ay walang laman. Sa pagitan ng mga pangyayari, nagkita si Theodore sa kanyang mga shady na mga kasamahan sa mga squatters. Ipinakita na si Elsie at si Camille ay nagtatrabaho para sa mas bata pang prinsipe. Tumatawa ang hari sa katotohanang inagaw nila ang babae nang siya ay hindi malakas dahil ginawa nito ang lahat ng bagay na mas madali. Ipinapakita siyang walang malay sa isang hindi kilalang silid na nagdulot sa pagtatapos ng episode.